From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your breath flows through my wings. I no longer slave to fear. I am a child of God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ang title po natin sa gabing ito is Why
I am here. Hmm? Why I am here. Sa sa natural na buhay po, lahat tayo may mga katanungan. Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit tayo ganito? Bakit? Maraming tanong, bakit and why? We always have why, me. No po. Noong pong una, na hindi ko pa po kilala si Lord, ang palaging tanong ko po sa buhay ko, once na may dumating na hindi maganda o mga problema or something, Lord, why? Why? Why I am here and why you create me? Ngayon po, ang unang tanong po natin, tanong ko rin po, is why God created us? Bakit po tayo create ni Lord? No? Bakit ginawa niya tayo? Ano ang purpose niya? No? God created us with a purpose. Di po ba? Kaya niya tayo ginawa kasi may purpose siya sa atin. At ang pagkaka-create niya sa atin is more unique. Very unique. Kasi iba-iba tayo ng pagkaka-create. No po? Palagi po, sa pag-create niya sa atin, palagi naka-involved siya. No? Bakit? Kasi ang purpose niya po sa atin is to be with us. No po? Ngayon, ang message po is sa Jeremiah. Basahin po natin ang Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Amen and amen. Sa Tagalog po, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. May bibigay po ako isang testimony dito sa ating message ngayon. Why God created me. Iyaano ko pong me. But this is all for us. Po. Nung nasa Japan po ako, nasa hospital for a month na surgery. Kasi po nagkaroon ng yung ovary ko, tinanggal nila. And sa madaling salita, nag-stay po ako ng a month. Yung aking best friend, binigyan po ako ng Bible. Na it's hard to me na, and very first time na nagbasa po ako ng Bible. Ngayon sa pagbabasa ko po, palagi ako inaantok. So, ginawa ko pong unan ang Bible. Ngayon, ang sabi sa akin ng Spirit, hindi ko pa po kilala ang Holy Spirit on that time. Sabi ng isip ko, paglabas mo sa hospital, magsimba ka. Sabi ko, magsimba ka. Sabi, okay. So, ang ginawa ko po, paglabas ko sa hospital, kasi ilang beses pong naririnig ko, paglabas mo ng hospital, magsimba ka, magsimba ka, magsimba ka. Ganun, 3 beses po yan. So, ang ginawa ko po, pagkagaling ko po, paglabas ko sa hospital, the first Sunday, pumunta po ako ng church. Pentecost po yung church na yun. Na doon po, yung pastor na palaging katok ng katok sa bahay, na pinagtataguan ko po, palagi ako nangangako, napupunta ako, pero hindi po matuloy-tuloy ang pagpunta ko. Kasi maraming mga nangyayari, mga, maraming happenings.
And then nung Sunday na po yun, pumunta ako sa church. 'Di nagwo-worship po, nagwo-worship sila. Tapos bigla po pumasok sa isip ko ang tanong na ito, "Why you created me?" Yun po ang tanong ko, hallelujah. Sabi ko, "Lord, bakit mo ko create? Bakit mo ko ginawa o nandito ako sa mundong ito? Ano ang purpose mo sa akin? What is my purpose in this world?" Gano'n po ang tanong ko habang nagwo-worship sila. Umiiyak ako, nandun po ako sa dulo. Tapos wala pong sagot kasi nagwo-worship sila, wala po akong naririnig na ano. Pero yung pong ang heart ko, ang mind ko, tatanong ako sa kanya, "Bakit mo ako create, Lord? Ano ang purpose?" Yun po ang katanungan ko. And then nung pong matapos ang worship, may isang matanda na matagal na po dun sa church na yun na nami-met ko siya once in a while 'pag nagpupunta po ako, minsan sa isang taon o 2 beses sa isang taon, something like that, na lumapit po siya sa'kin. Alam niyo po kung ano sinabi sa'kin? God said, "He has a purpose for you." Marinig ko po yun, iyak po. Lord, ano naman ang purpose? Tinanong ko po yung babae, umiiyak ako. He has a purpose for you. Just wait. Wait patiently. He will use you. You can serve Him. Just accept Him. Open your heart. So sabi ko, okay, thank you po. Manon ako. So dito po sa message natin, yan po ang aking little testimony na bakit itong word na ito, hindi ko po alam kung bakit, pero ang Holy Spirit is nagwo-work. Kanina pa pong umaga. Kanina ko lang po umaga ito ginawa. Inano niya sa akin ito. Created. Why He create me? Because He has a purpose for me. For us. For everybody. May purpose po. Sabi nga po, to be a prophet. Propeta sa lahat ng bansa. Hindi lang po dyan sa Japan, sa Pinas, wherever we go. May purpose po ang Lord sa atin. At we have to be so proud po. Kasi, the Lord God Almighty, ang creator of the universe, pinili niya tayo. Yun po yun ang point po dun. Pinili niya tayo, He chose us. Individual. Hindi pare-pareho ang pagkakapili sa atin. Iba-iba. Oh, hallelujah. Iba-iba ang pagkakapili sa atin. Yung iba po pinili niya para maging propeta. Yung iba po para evangelize, maging pastor, o maging singer, o worship leader. Di po ba? Yan ang pagkakapili individually. Then, when He created us, lahat po tayo, kung create niya by Him, yung purpose niya po sa atin is talagang malaki ang hoping niya na gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Ngayon po, buksan natin sa Ephesians 2, verse 10. Ang sabi po dito, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus. For what? To do good works, which God's prepare in advance for us to do. Amen. Hallelujah.
Sa Tagalog po, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong una, noong pamang una. Amen. Amen. Ang work na to do good work, God's prepare for us to do. Kaya niya tayo create, meron siyang purpose sa atin na ipinepare niya pa bago niya tayo create. Bago tayo gawin ni Lord, meron na siyang nakahandang purpose para sa atin. Nandun na yun. Nakalaan na yun bago pa tayo ipinanganak. No? Ngayon, yung pong pag-propose ang God purpose niya sa pagka-create sa atin ay kagaya po ng sabi ko, individual. His purpose is different sa ating lahat for every person. Iba po, individual po talaga, iba-iba po. Because we are unique. Unique nga po eh. Iba-iba, no? Ayoko po sabihin na merong ganyan. Pero, you know what? Na, you know what, brothers and sisters? God, oh, hallelujah, hallelujah. Expecting from us to be a good servants or disciple. Yan po ini-expect ni Lord sa atin. Kaya niya po tayo create para tayo ang sumunod o mag-follow. Oh, hallelujah, hallelujah. Kaya niya po tayo create para maging servants niya. Para maging disciple niya. Para po mag-spread tayo ng word niya. To go and teach what we learn. To go and be a disciple. And then sabi niya po, we have to love mercy and to walk humbly, kababaan ng loob. To love mercy, ano po ba ibig sabihin ng to love mercy? To become a channels that rescue us. Sabi po sa Bible, sa Titus 3:5. Verse 3:5 po. He saved us not because of work done for us in righteousness, but according to His own mercy, dahil sa habag o awa ng Diyos sa atin, by the washing of regeneration, and renewal of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Sa Tagalog po, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, no? Kundi sa kanyang habag sa atin, naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Amen and amen. Naalala ko po, nung sinabi niya sa akin, nung matanda Aponesa, na may purpose sa akin sa Lord. Since then, nagkaroon po ng buhay. Nang-excite ako. Nag-wait ako. Ano kaya ang purpose ni Lord sa akin? Palagi po tanong ko, ano kaya purpose ni Lord sa akin? Ano kaya ako? Paano kaya? Yung dati na, bakit mo ko create? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? Why? Yun po ang tanong ko. Pero nung marinig ko po yung may purpose ni Lord sa akin, kaya niya ako create. I'm looking forward. Ganyan din po si Lord sa atin. He's looking forward na kung ano ang gagawin natin para sa Kanya. How could we serve Him? And being a disciple for Him. No po. At dahil nga po diyan, no? And sabi pa po is, we walk humbly. Na ang ibig po sabihin is, when we stay
closer and closer and closer and closer to God. Even in good or bad situation, we have to think kailangan kahit anong mangyari, kahit na hindi maganda o maganda man, blessing o hindi blessing, kailangan po magpasalamat tayo sa Kanya. Pasasalamat. Pagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay, we have to count our blessing, not our problems. Hindi po ang problema ang ating i-count, kundi ang mga blessing ni Lord sa atin. And when we walk humbly with God, we store up treasure in heaven as we seek to know and follow Him. Then we can fulfill His purpose for our life for which He created us. Iyan po ang pagkaka-create sa atin ng Lord. Nung pag nag-walk tayo ng humbly, na to seek Him more, meron po tayong treasure in heaven. Yun po. And lahat po ng ito, yung pag-create sa atin ni Lord, and chinos niya po tayo. Pero tayo rin po mga tao, meron po tayong choice, no? Binigyan po tayo ni Lord ng God's give us a freedom, choice. Binigyan niya po tayo ng freedom na kung ito ang pipiliin natin o ito ang pipiliin natin. O just go straight. We need to decide and discover, to practice, to learn, and to go. Dahil we are a chosen, anointed, appointed, and created by Him. And why? To fulfill. Bakit? Sa pag-create ni Lord sa atin, ano ang kailangan, ano ang dapat nating gawin para ma-fulfill ang purpose ni Lord sa ating mga buhay, to do His will and be the light and salt in this world wherever we go. Gamitin po natin ang ating napag-aralan at gamitin po natin kung ano. Itanong po natin kay Lord, Lord, ano pa po ang purpose mo sa akin? Tell me. Give me an spiritual hearing na marinig ko, Lord, ang purpose mo. Makipag-usap po tayo kay Lord. Kakausapin niya po tayo. Oh, hallelujah. To God be the glory. Lahat po ng gagawin natin, we have to ask Him first. Magtanong tayo sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng kasagutan. Ibibigay niya ang mga kailangan natin. At i-guide niya po tayo. He will open the way for each every one of us. Ang nga po, isang last ay the main purpose of our life is ultimately to glorify Him, to glorify our God, to love Him more and more. So, this is, ito na po ang ating way na ang purpose niya and why He created us. And ang ano ko lang po sa inyo is search Him always. Always. Na, Lord, how could I serve you? Use me. Use me, Father God. And what is the real? You created me to use, to have a purpose in this world. Gamitin mo ko, Lord. I will not afraid. Huwag kayong matakot. Kayong matakot na hindi kayo tanggapin ng kahit sino. They can see the light, the bright of yours. Makikita nila ang kaibahan nyo pag yun ay ginamit nyo ang purpose ni Lord sa inyo. Thank you. Thou hast called my name.
been born again into a family. You're blessed close to